Parang dito walang tao ha. Magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. Sige po at tayo po ay darako sa bukas po sa Miyerkules po 5:30 po doon tayo sa at yan sa Baron. San Miguel, sa may San Miguel po. Di ba yung dating nakapunta sa Alfredos, yung lugar natin doon nakalagay yung bus. Malalaki kasi yung bus kaya hindi kayang pumasok dito yun eh. Mga tourist bus kasi yung ginagamit natin. Kaya doon po lang sa ano tayo yun, Tan? San Miguel yun, di ba, Tan? Yung lugar nung pinag-anohan na last, sa North Star, no? Doon po yung punta, andun po yung 5:30 po. Ang sabi ni Glenn, pag wala kayo ng 5:30 doon, sidecar na lang maabutan nyo po ron. Yun ang maghahatid sa inyo sa Villa Alfredos. Amen. Sige, tayo po yung manalangin. Purihin kayo, Diyos. Lord, marami pong salamat sa gabing ito. Lord, kami po yung nasa huling service ng aming pagsamba. Lord, kami dumadalangin, Panginoon, ng iyong gabay sa aming gawain sa gabing ito. Lord, we know na mayroon kang laging banal na agenda sa aming laging pagsamba para sa amin, Lord, para sa ikaayos ng aming mga pananampalataya. Tulungan mo, Lord, na yung bawat salita na aming mapapakinggan, ito po nawa, O Diyos, ay tunay na magpapalakas ng aming pananampalataya. At Lord, magbabago sa pananaw sa mga bagay na hindi namin karapat-dapat ipinapagpatuloy bilang iyong mga anak. Salamat po, Diyos, sa gabing ito, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Sige po, yung pag-uusapan po natin ay tungkol pa rin po dyan, loving others. Last Sunday, pinag-usapan natin yung pagmamahal sa kapwa. Amen. Ngayon po, yung pag-uusapan po natin, kung marunong tayong magmahal sa ating kapwa, dapat mas marunong tayong magmahal sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Amen. Mahal mo ba yung katabi mo? Yan. Di ba? Yan, kapatid mo sa pananampalataya yan eh. Tignan mo nga yan, tignan mo mabuti. Yan. Matagal mong makakasama yan, hanggang langit kasama mo yan. Kaya mahalin mo ng gusto yan. Amen. Tanong mo siya kung makakasama mo nga sa langit. Yan. Yan po yung kasi pag-uusapan natin. Ngayong araw na ito, yung po yung topic natin, yung pagmamahal sa ating kapatid sa pananampalataya. Basahin po natin yung talata. Sabi ng John 13:34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Ang ating Panginoong Kristo po yung nagsasalita rito. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayun din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y magpagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen. Yan po ay hindi naman po talinhaga yan. Direktang binabanggit dyan na itong talatang ito, yung pinaka-highlights po niyang talatang yan, yung essential ng nature of Christian love. Yung katangian ng pagmamahal ng isang Kristiyano na kung gaano kahalaga na paano niya mamahalin yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Katulad niya sinasabi ko, yung katabi mo, at yung kapatid natin sa pananampalataya, hindi lang yung ka-light group mo lahat po tayo rito. Kasi minsan, yung pagmamahal natin, nandun lang nakalimita lang dun sa kung sino yung light group natin. Pag mga nanay, tatay, kasama po yan, kahit hindi natin ka-light group. Isang pamilya tayo rito ng Salt and Light Church. Amen. Kaya sabi rito, makikita daw, sabi diyan, makikita yung tunay na alagad ni Kristo kapag nakikita natin na ikaw, tayong lahat, minamahal natin yung kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Kaya nga sabi ko na dapat yung katabi mo sa araw, linggo-linggo o kahit kailan ay talagang mahalin mo ng lubos yan. Amen. Kasi dito yun yung binigay na utos ng ating Panginoon, di ba? Kung paano na tayo magmamahalan. Kasi alam niyo po, minsan makikita natin mamaya, titignan natin yung mga ginagawa natin dito, mas minsan hindi pa natin nakikita doon sa mga biological family natin. Hindi ko sinasabing masama yun Kaya lang dito, mas itinuturo ng ating Panginoong Kristo, yung kapatid natin sa pananampalataya, ay talagang bigyan natin ng pagmamahal.
Kasi posible na yung biological family mo, kapatid mo, kung wala siya rito, ay hindi natin alam kung talagang siya yung makakasama natin. Hindi katulad ng mga kapatid natin dito, malaki yung tsansa na makakasama mo siya pagdating sa ng araw. Amen? Kaya nga, yung kung paano natin daw yung pagmamahal, yun yung makikita na magiging tatak natin bilang isang Kristiyano. Amen? Kaya ang pamagat po natin, next slide ko ya. Ayan, kapananampalataya ko, mahal ko. Ayan, sabi mo nga, kapananampalataya ko, ulit. Kapananampalataya ko, mahal ko. Ayan. Ibig sabihin yung kapatid natin sa pananampalataya, dapat mahal po natin yan. Amen. Yung pagmamahal na yung pagmamahal ng tulad ng isang kapatid. Amen. Yun yung papakita natin. Amen. Next, mga kapatid. Ayan. Paano natin maipapakita yung ating pagmamahal sa mga kapananampalataya kay Kristo? Yan po yung mga pag-uusapan natin ngayong araw nito. Kasi tandaan po natin, sabi nga po natin dito, na tanda natin hindi lang po yung mga hindi lang po yung mga SLC, yung mga katulad natin na tumanggap kay Kristo. Dahil isa lang naman po yung dugo na nasa atin, di ba? Nung nabatay si Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo, yung dugo na tumigil sa inya, yun yung isa lang po yung tinanggap natin na yon. May yung Kristong yon na nagbigay ng buhay, naghalay para malinis ng ating mga kasalanan. Amen. Yung ba yung Kristong tinanggap nyo? Yung ba yung Kristong tinanggap nyo? Amen. Kasi baka yung iba yung Kristo ng sabungan yung tinanggap. Ibang dugo yun, dugo ng manok yung nyo. Amen. Kaya dapat kasi kapag yung tunay na Kristo yung tinanggap natin, mararamdaman mo talaga, maipadadamo mo yung pagmamahal mo sa kapatid sa pananampalataya. Amen? Kaya yung po yung mga pag-uusapan natin. Meron tayong 4 na puntos dito. Paano natin maipapakita yung pagmamahal natin sa mga kapananampalataya natin. Yan pong katabi mo, yung nasa harapan mo, nasa likod mo, at nasa tabi mo. Paano natin maipapakita na mamahalin po yung mayan. Amen? Una, ayan, matutong maging mapagparaya. Amen. Marunong ba kayo magparaya, yung magbigay? Di ba? Ibig sabihin na ito yung natin ito yung minsan napakahirap gawin kapag pagdating sa usaping yung sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Batahin po natin yung talata natin. Ang sabi sa Efeso 4:2, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga, magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Ayan. Alam niyo po, nung binasa ko po yung buong chapter ng Efeso 4, kasi minsan, tinitignan natin yan na bakit ba binabanggit itong mga talatang ito. Yung binasa ko yung buong Efeso 4, ano po yan It is a message of unity, yung pagkakaisa. At isa doon sa para magkaroon ng pagkakaisa sa church, ay sabi dyan, yung dapat marunong magparaya yung kapatid natin sa mga pananampalataya. Diba? Yun yung ibig sabihin yan. Ngayon, paano natin papakita yung pagpaparaya? Yan. Sige, sunod na kuya. Yan, sunod ng isa. Yan. Pagpapakumbaba, mahinahon at matyaga. Yung tatlong yan, magpapakita na sa kapatid natin sa pananampalataya, matututo tayong magparaya. Una, halimbawa yung pagpapakumbaba. Ibig sabihin, kahit ikaw yung karapat-dapat na bigyan, bang ibinibigay mo pa sa iba? Kaya mo ba yon? Yung para sa iyo na, pero ibibigay mo pa sa iba, kaya mo yon? Diba? Yun yung pagkita natin na gano'n natin kamahal yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Di ba? Yung pagkain mo na, ibibigay mo pa sa iba. Di ba? Kaya mo ba natin gawin? Yung gano'n natin, gano'n yung pagmamahal na sinasabi ng Panginoon. Di ba? Yung dapat, kasi minsan, di ba, katulad dito, pag tayo, minsan, nagkakaroon tayo ng training, ay, mga leaders, alam na alam yan Minsan, nagpapalista, lista nyo yung mga pangalan nyo. Kasi para sa preparation sa food. Di ba? Minsan yung iba, hindi naglilista pero a-attend. Di ba? Ang nangyayari, kinukulang sa pagkain. Di ba? Minsan kinukulang sa pagkain. Pero ikaw, dahil minsan kahit hindi ka pa nag-aalmusal, hindi ka pa nanananghalian, ibibigay mo doon sa iba. Yan, di ba? Yung mapagparaya, mabait Ganun po ba kayo? Yan, dapat ganun po, maging ganun po tayo. Di ba?
yung pangangailangan ng iba, ay ikaw na yung no, ikaw yung nagpaparaya na sa'yo dapat mapupuna dahil mapagpakumbaba ka, ibinibigay mo sa iba. Pangalawa, yung pagiging mahinahon, ito yung pagiging peacemaker. Di ba, ang makita natin na tayo, halimbawa, merong mga arguments, di ba, merong mga, alam naman natin, hindi po mawawala minsan yung alitan, tampuhan sa isang samahan. Pero dito, pinaiiral natin yung pagiging mahinahon natin. Di ba, hindi, sa tayo nakikipagtalo, di ba, nagiging mahinahon po tayo. Ikaw na yung nagpaparaya para dun sa pagkakaisa ng church. Amen? At pangatlo, yung pagiging matyaga. Pag sinabing matyaga, ito yung pagiging matiisin o mapagpasensya. Di ba? Kasi minsan lalo na pag sa ministry o kaya mga sa light group, merong minsan mga mapanglamang eh. Di ba? Meron bang ganyan sa grupo nyo? Di ba? Merong minsan mapanglamang o yung minsan magulang, di ba? Yung tuso eh. Minsan may ganyan po eh. Di ba? Pero ikaw, dahil ikaw ay mapagparaya, ikaw ay nagtsatsaga, ikaw ay nagtitiis, ikaw ay nagbibigay ka para sa kanya. Di ba? Yung dapat na gagawin niya, hindi niya ginagawa, ikaw na yung gumagawa. Di ba? Ginagawa niyo po ba yun? Kaya niyo bang gawin yung mga ganung bagay? Yun yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Kaya dito, makita natin na mahirap yung ganitong sitwasyon sa buhay. Kasi alam ko hindi natin nakasanayan yung ganito eh. Ang nakasanayan lang natin kung sino yung ka-close natin eh. Doon lang natin ibinibigay yung pagmamahal natin eh. Hindi dapat buong pamilya tayo, ipinagkakaloob natin sa ating lahat yung mga bagay na yun. Amen? Kaya po yung una natin. Pangalawa, yan, maging daan patungo sa pagpapanumbalik. Ibig sabihin po niyan ay, ito basahin natin yung talata natin. Sabi dyan, sa Galatia 6:1, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Halimbawa daw po, meron kang kapatid sa pananampalataya, ka-light group mo, o kasama mo sa SLC, nakita mo, bumalik na naman doon sa dati niyang bisyo. O nalulong na naman sa ibang mga hindi magagandang ginagawa. Ang sabi diyan, ikaw daw na pinapatnubayan ng Espiritu, ikaw daw yung magtuwid sa Kanya. Ikaw yung magiging daan para magpanumbalik siya. Di ba? Kasi ganun yung pagmamahal na ipinapakita natin. Hindi dapat ganito. Next slide. Ang sabi kasi ni Santiago, ang Diyos lamang ang nagbigay ng kautusan at siya rin ang hukom. Tanging siyang may kapangyarihang magligtas at magparusa, ngunit ikaw sino ka upang umatol sa iyong kapwa. Minsan kasi nagiging judgmental tayo. Diba? Pag nakita natin yung kapatid natin na nahulog sa pagkakasala, hinuhusgahan kagad natin na bakit ka bumalik yan, bakit umiinom ka na naman, bakit nagsusugal ka na naman, diba? Bakit nagnanakaw ka. Diba? Hindi magagandang bagay, bumabalik ulit siya ron. Diba? Minsan nagiging mapaghusga tayo. Diba? Kaya dapat sabi ni huwag tayong maging mapanghusga pag meron kasi darating talaga sa punto, minsan na nagiging ganun po yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Dapat tayo raw po yung magtutuwid sa Kanya. Kung mahal natin yung kapatid natin, huwag nating uhusgahan. Di ba? Kasi minsan pag nakakita tayo ng gano'n, nakita mo, ay nakita ko si brother o sister, nakita ko naninigarilyo ulit ha. Di ba? Inaano kaagad natin eh. Di ba? Minsan ninuhusgahan kaagad natin. Di ba? Nakita natin may ibang ginawa na hindi labag sa Panginoon, ginahatulang kaagad natin, kinukundi na kaagad natin. Ang dapat ginagawa natin, kung mahal natin yung kapatid na yon, kung mahal natin yung kapatid natin sa pananampalataya, dapat itinutuwid natin o nagiging daan tayo para bumalik siya doon sa dati. Hindi dapat na ginagawa natin, lalo pa natin siyang ibinabagsak. Amen? Kaya ang gagawin natin, ganito po yung gagawin natin. Una, next slide kuya. Ayan. Isama lagi natin siya sa panalangin. Pag nakakita po kayo ng mga ganong kapatid natin, di ba? Yung pagmamahal na maipapakita mo sa kanya, ipanalangin mo. Hindi yung lalo mo pa siyang ida-down. Di ba? Pag nakita natin na kinukwento mo pa, naku, nakita ko yung si ate, nakita ko si sister, nakita ko si brother, ganito na ginagawa. Di ba? Hindi po ganun. Ipanalangin po natin. Yun yung pinakamahalaga dyan. Doon natin
Doon natin na maitutuwid yung taong yun. Hindi siya magbabago na kapag kinukundin natin, hinahatulan natin, o sinasabi pa natin yung mga bagay na mali niya, na kinukwenta pa natin sa ibang tao. Lalong hindi magbabago yung taong yon. Amen. Di ba kaya kinakailangan dito, ganun natin ipapakita yung pagmamahal. Kaya dito makikita natin, iba yung iba yung pagmamahal na doon sa biological natin na mga mahal sa buhay. At dito, ipinapakita ng ating Panginoong Kristo na kung talagang tayo'y kanyang mga alagad, mahalin mo yung kapatid mo sa pananampalataya. Di ba? Kasi maaring makita natin yung kapatid natin. Minsan, alam ko, iba mga kapatid nyo, yung mga kapamilya nyo, wala rito. Di ba? Pero nakita natin daw, kaya mas pinaiigting ng Panginoon na talaga yung pagmamahal natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Pangalawa, next slide, kuya. Ayan. Sabi dyan sa talata, mga awit 34:17-18, agad dinirinig ng daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at hindi binibigo yung walang pag-asa. Nakita nyo yung kapangyarihan ng pananalangin? Kapag merong nahulog sa pagkakasala, ipag-pray nyo po. Kasi makapangyarihan ng panalangin. Ang laki ng nagagawa ng, sabi niya, di ba? Nagliligtas to sa mga panganib, tinutulungan niya yung mga nagdurusa. Sabi niya, at di niya binibigo yung walang pag-asa. Kaya pag nakita, di ba, at katulad dito, yung mga ka-light group natin, o meron tayong ka-church, nakita nyo, hindi na siya nag-church. Di ba? Ang dapat ipinapanalangin natin yun. Matagal na natin hindi kaya, 2 buwan na, 1 buwan na, 3 buwan na. Di ba? Hindi natin sinasabi, ay, pabihaan mo na lang yun. Kasi ganun yan eh. Di ba? Kasi ang dami natin sinasabing hindi maganda. Dapat ipinapanalangin yun. Ganun yung pagmamahal na ipinapakita po natin. Amen? Amen. Next slide. Pangalawa, laging kamustahin sa pamamagitan ng chat or call. Ba, kung hindi lang may papanalangin, kung pwede, kamustahin natin. Kamusta ka na, di ba? Tawagan mo o kaya i-chat natin. Yun yung mga mainam na gawin natin. Kasi doon pa lang pinakikita na natin na mahal natin yung kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Ganyan po yung tatak ng isang Kristiyano. Amen? Amen po ba? Yan po yung tatak ng isang Kristiyano. Ipinakikita mo yung love mo sa brothers in Christ mo. Yung sisters in Christ mo, ipinakikita mo sa kanya. Na wala siya rito, medyo nagkakaproblema siya, nahulog sa pagkakasala, kinakamusta mo siya. Hindi mo na lang siya pinababayaan. Tignan nyo, di ba yung parable dun sa lost sheep? Di ba yung sa prodigal son? Sabi nga, kapag merong 99 na nawawaan, pag meron daw 99 na matuwid, doon sa 100, ano sabi? Hanapin yung isa na hindi matuwid. Di ba? Kaya doon makita natin, napakahalaga sa atin na kahit isa lang rito ng mga kapatid natin na nahulog sa pagkakasala, para mapakita natin yung pagmamahal natin sa kanya, dapat ganyan, i-chat natin or i-call natin. Pangatlo, ayan, pagdalaw sa kanilang tahanan. Di ba? Kung tiga rito lang kayo sa mga baseko, minsan nadadaanan, baka kapitbahay nyo. Kung pwede, mas dalawin natin eh. Kasi di ba, masarap ba yung pakiramdam na kapag ikaw ay dinadalaw sa bahay? Masarap po ba? Pag pinupuntahan kayo? Di ba? Di ba, tignan nyo yung mga babae, pag nililigawan kayo, dinadalaw kayo, di ba? Masarap, di ba? Pag kayo doon kayo sa bahay nililigawan. Ganon din yung kapag tayo rin po, ay merong mga tao na dinadalaw, na lalo na, ang dadalaw sa'yo, yung mga light group leaders mo, di ba? At yung mga, siyempre, si pastor, at si pastora, yung mga kagroup natin, di ba, yung matagal ka nang wala sa church, siyempre, di ba, ang sarap-sarap ng pakiramdam mo. Iniisip mo na, buti na ba, hindi ka nakakalimutan. Di ba, ibig sabihin, hindi ka tulad doon na, tignan mo, isipin mo na lang, pag hindi natin nadadalaw, iniisip doon na, wala ka naman sa kanila eh. Di ba? Pero pag dinadalaw natin, nakikita niya na, mahal pala ako ng mga kapatid kong ito. Ito pala yung talagang mga tunay natin ng mga kapatid sa pananampalataya. Kaya makikita natin, ganun yung Christian life. Diba? Ganun yung buhay Kristiyano na talagang pinapakita natin. Kasi yun yung sinabi ni Lord, di ba? Na yung tatak ng pagiging Kristiyano ay yung pagmamahal natin doon sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Tignan nyo, pag nakita ng mga ibang tao yon, magiging testimony tayo sa kanila. Ba, pag nakikita nila, tignan, ano kayang relihiyon yan? Di ba?
Biro mo nakita nila na pinapasyalampas doon sa bahay. Pag nakikita, matagal lang hindi umaattend. Pinapakita kasi, yung love pinapakita eh. Nakikita ng ibang tao, maganda pala doon sa ganong church, di ba? Biro mo pag ano ka, pinapasyalan ka. Kasi doon sa iba mga church, di ba? Wala nang bahala ka na kung a-attend ka, hindi. Sa atin hindi, binibigyan natin ng pagpapahalaga yon. Kasi gano'n natin sila kamahal. Amen? Basahin natin yung talata. Ang sabi diyan sa Luke 10:38, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. Tignan nyo mismo si Christ, pati yung kanyang mga alagad, sila mismo nagpupunta doon sa mga kapatid natin sa pananampalataya eh. Kaya makakita natin kasi siya mismo yung nagbigay ng utos, si Christ eh. Di ba sabi niya, yung tunay na alagad niya ay minamahal niya yung mga kapatid. Kaya nakita niyo si Kristo, nung panahon niya, dumadalaw din sila doon sa mga dinidisciples nila. Amen? Kaya malaking bagay yung dinadalaw tayo. Kayo po ba gusto niyong dalawin din kayo ng mga light group leaders niyo? Sa bahay niyo? Parang ayaw niyo no? Baka mabisto kayo sa bahay. Amen? Amen. Gusto niyo bang dalawin kayo ng light group leaders nyo? Di ba? Dadalawin ka, kamustahin. Kamusta po ba itong anak nyo? Ayaw nyo, no? Sabihin nyo, wala rito, hindi dito nakatira. Di ba? Ayaw nyo ba? Napakasarap ng dinadalaw ka kasi magpabigay ng pagmamahal yon. Amen? Panguli at pang-apat, next slide. Ayan. Pagsasabi ng mga positibong pananalita. Basahin natin yung talata natin. Ang sabi ng Efeso 4:29, anumang masamang salita ay hindi dapat lumalabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Ayan, kaya dapat positive lagi yung sinasabi natin. Di ba hindi yung nakita natin, matagal na nga hindi umaattend, di ba? Tapos pag dinalaw mo pa, ay nako, tumaba ka na. O kaya minsan, ano nangyari sa'yo? Parang hindi ka na kumakain, nangayayat ka na ng gusto. Naku, lalong hindi na babalik yun. Diba? Ang sabi diyan, yung salita raw na ikatitibay ayon sa kanyang pangailangan, yung mabubuti. Kaya dapat, pag kinakausap natin, pinapollow up natin, dapat ang binibigay natin, ano ba yung makapagpapalakas sa kanya? Ano ba yung makakapagpanumbalik sa kanya kay Kristo? Di ba? Hindi yung sabihin natin, di ba? Kamusta ka na? Matagal ka nang hinihintay ni Lord. Di ba? Yung mga natin talagang, lalong hindi nababalik eh. Di ba? Kaya dapat maging maingat tayo sa pagsasalita natin para yung mga kapatid natin, yung maipadama mo, na pag nagbanggit ka ng mga pananalita sa kanya, kasi ramdam naman mo naman kapag mahal mo yung isang kapatid eh. Di ba yung concern natin? Kasi yung tatandaan natin na yan yung buhay ng Christian, di ba? Yan yung pagiging tatak natin bilang Kristiyano. Tayong magkakapatid sa pananampalataya, di ba? Sabi ko, yung mga katabi mo, yung nakikita mo rito narito, kapatid mo sa dapat ipinadadama natin sa isa't isa yan. Di ba? Masarap buhayin ganyan? Di ba? Masarap yung ganun eh. Nakita nyo, minsan hindi nyo nararamdaman sa pamilya nyo yan, doon sa kapatid nyo, sa pamilya nyo. Pero dito, ipadadama sa iyo yung ganyan. Di ba? Yung concern na ganyan. Kasi, yun yung turo ng ating Panginoong Jesucristo eh. Amen? Kaya yun po yung nakita natin. Yung pangalawa natin, yung maging daan tayo patungo sa pagpapanumbalik. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pangatlo, magtulungan sa pagdala ng pasanin. Basahin natin yung talata. Sabi diyan, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa, sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Alam niyo po, sa totoo lang, ito yung dito'y masusubok yung pagkakapatiran natin. Pag sinabing pagdadala sa pasanin, pagbuhat, yung mga problema. Ibig sabihin, pag may problema si kapatid, dapat katuwang ka. Gagawin niyo ba yon? Di ba? Pag may problema siya, dapat magtutulungan kayo. Di ba? Kaya yun po yung natin eh. Yun po yung gusto natin na dito natin, sabi ko nga, dito masusubok yung pagkakapatiran natin. Kung talagang magkakapatid tayo sa pananampalataya, kung mahal natin yung kapatid natin sa pananampalataya. Dito masusubok, kapag doon mayroong problema yung isa,
paano natin maipapakita na mahal nga natin itong kapatid natin sa pananampalataya. Tandaan natin, yun yung pinag-uusapan natin, paano natin maipapakita yung pagmamahal natin sa isa't isa. Di ba? Kasi gusto natin yung talagang maging maganda yung yung intimate relationship natin dito sa church. Kasi bakit nga? Para maging testimony tayo sa mundo. Maging testimony tayo sa may ibang tao na ipinapakita natin kahit hindi tayo mag-anak sa laman, magkamag-anak tayo kay Kristo, pinapakita natin na ganun yung pagmamahal na pinapakita natin. Di ba? Magiging magandang halimbawa tayo, magiging magandang patotoo tayo. Amen? Dito, tignan natin, number 1. Hindi. Ano ba yung rito? Ito po, next slide kuya. Next slide mo natin. Ayan. Ito yung mga negative word, di ba? Ito yung bukang bibig ng mga taong walang pakikiisa. Di ba? Yung mga tao na kapag merong kapag yung hindi marunong tumulong, di ba? Hindi marunong makaisa. Ano yung mga bukang bibig? Kami nga nangangailangan din eh. Di ba? Halimbawa, may nangangailangan ng tulong. Minsan ganun yung bukang bibig natin. Baon ko na nga lang to, ibibigay ko pa ba? Ako nga, wala rin magkano lang baon ko eh. Di ba? Doon pa lang makikita na hindi ka marunong makisama doon sa pagdadala ng pasanin eh. Hindi naman kukunin lahat ng baon mo eh. Kung ano lang yung kaya mong maibigay eh. Di ba, doon naman sa mga magulang, gano'n naman, ay pambayad nga namin ng tubig to eh. Pambayad nga namin ng kuryente to eh. Hindi naman hihingin yung pambayad mo ng tubig, ang kuryente. Di ba? Yung meron ka lang maibigay at maitulong. Kasi nga, magtutulungan tayo, di ba? Sabi ng talata, magtulungan doon sa pagpasanan ng mga pasanin. Di ba? Magtulungan, pag merong problema, dapat tinutulungan natin. Di ba? Kaya nga, sabihan yung yung sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Kapag mayroong problema ang isa, dapat ramdam natin lahat, nagdadalamhati ka rin. Pag mayroong nagtatagumpay rin tayo, masaya rin tayo. Kasi bakit? One family tayo rito, magkakapatid tayo rito. Ipakita natin yung pagmamahal natin sa isa't isa. Diba? Kaya ito yung tinuturo natin. Ito yung tinuturo ni Kristo para sa atin. Na hindi porket na dito, magkakapatid tayo dito, paglabas natin, iba na yung mga ugali natin. Kaya dito pa lang itinuturo natin ito, nakita natin, di ba? Dito pa lang itinuturo na natin, pagdating sa bahay, ipakita niya, makita ng mga magulang niya yan, makita ng mga anak niya yan, matutuwa yan. Kasi dito pa lang tinuturuan na tayo ng mga ganyang bagay. Yung pagtutulungan sa isa bilang magkapalataya. Amen? Kaya yan po yung mga natin, di ba? May mga tutulong naman dyan, di ba? Yung mga term natin eh. Di ba? Ano pa? Sabi dyan, busy ako, marami akong ginagawa. Pag may kailangan, saka lang naman yan dumadalo eh. Di ba? Itong mga pananalitang ito, yung pag merong nangangailangan ng tulong. Yung minsan nagiging ganyan yung mga pananalita natin. Hindi po yung makakatulong. Amen? Hindi po yan makakatulong sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Pag ganyan po yung gagawin natin. Amen. Kaya po dapat, ang gagawin po natin, tignan po natin dito meron pong isang iglesia sa Macedonia o Iglesia Church sa Bible, bibigyan natin, ito yung magandang example na sana po ay nais ko na tayo mga taga Salt and Light Church, maging katulad tayo ng iglesyang ito. Tignan nyo po babasahin natin yung bawat talata nito. Ipapakita ng mga iglesia sa Macedonia kung paano sila nagtutulungan sa pagdadala ng pasanin. Pag sinabing pagdadala ng pasanin, pag may problemang isa o may problema sa bawat isa sa atin, tignan nyo kung paano sila nagtutulungan. Diba? Ito yung tatak ng pagiging Kristiyano. Una, tignan natin, kuya. Sabi rito, paano tayo makakatulong sa pagdala ng pasanin? Una, sabi dyan, huwag kang selfish. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang selfish. Pag mayroong nangangailangan tulong ka. Di ba? Alam mo, pag hindi ka umutulong, napaka-selfish natin. Di ba? Dito, marami tayong matututunan dito sa sa puntos na ito. Diba? Dito makikita natin, babasagin natin yung mga ugali natin magiging makasarili. Di ba? Kasi minsan, di ba, ganyan nagiging natin, mayroon naman tutulong dyan, di ba? Kailangan ko rin ng selfish ang dating dun eh. Di ba?
Yung tumulong tayo, paano mo maipapakita yung pagmamahal sa kapatid mo? Gusto mo ikaw lang laging tinutulungan. Tumulong ka rin, di ba? Kaya dito, wag tayo. Tignan natin yung mga talata. Isa-isahin po natin. Ayan. Sabi sa 2 Corinthians 8:2, dumana sila ng matinding, ito sa ano to sa yung mga iglesia sa Macedonia. Yung katulad din natin, yung church noon sa sa yung mga unang simbahan. Dumanan na sila ng matinding kahirapan. Tignan niyo yung ginamit na term, matinding kahirapan. Ibig sabihin, hirap na hirap po sila. At ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos. Tignan niyo yung mga ginagamit na term, Pag sinabing matinding kahirapan tapos naghihikahos, sabi nga yung term na ginagamit na natin dyan, itong mga taga-Macedonia, G na to. Di ba? Ano ibig sabihin ng G na G? Gipit na talaga itong mga to. Kasi yung mga term na ginamit to, matinding kahirapan. Sa kabila ng kanilang paghihikahos. Kasi may tutulungan silang church. Di ba? Meron nangangailangan ng church. Kaya sabihin to, dumana sila ng matindi at ito'y isang maigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, tignan nyo ano sabi dyan? Masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Diba? Dito mga kapatid, makikita natin, diba? Sa panahon natin ngayon, parang mahirap na maka-encounter tayo ng ganyan tao. Tama po ba? Yung makikita natin na hirap na, tutulong pa, parang ang hirap na, parang ang hirap na tayo makakita ng ganyan tao. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, meron pa. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, sige. Sabi mo, meron pa ba? Meron pa ba? Sabi mo, meron pa, turo mo siya, ikaw yon. Di ba? Kahit gipit na gipit ka na, di ba? Kahit magkano lang yung baon mo, pag may nangailangan ng tulong na kapatid, tutulong ka. Amen? Lalo dito, sa lugar natin, alam ko, maraming G na G rito. Di ba? Pero alam nyo, hindi yan reason eh. Yung sabihin natin, Pastor, maliit lang sahod namin. Tignan nyo sila, dumana sila ng matinding kahirapan. Tignan nyo yung ginamit ni term, kumbaga sino yung mga magaling sa Pilipino rito? Ano tawag dyan sa ganyan mga term? Yung magaling sa Pilipino, yung sino ba mga valedictorian dito? Di ba merong mahirap, pinakamahirap? Yung term na ginamit, ibig sabihin yung matinding kahirapan, baka talagang gipit mahirap, poorest of the poor eh. Di ba? Yung mga poorest of the poor. Di ba? Tapos sabi dyan, sa kabila ng kanilang paghihikahos. Di ba? Yung mga term na ginaba, hindi lang sinabing sa kabila ng kanilang paghihirap, hindi lang ganun sinabi, paghihikahos. Ibig sabihin, ganun katindi yung hirap nila. Pero tignan nyo, di ba? Masayang-masaya pa rin sila at bukas palad sa pagbibigay. Hindi sila selfish. Nakukuha pa rin nilang tumulong doon sa mga nangangailangan. Ganun po yung pagmamahal na dapat taglay-taglay natin. Diba? Ganyan natin mapapakita yung pagmamahal natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Diba? Tayo rito, pag meron tayong nangangailangan ng tulong, huwag mong isipin na maliit lang naman sahod ko. Diba? Tandaan natin yung pagtulong natin. Diba? Tandaan nyo, hindi naman kukunin lahat ng pangangailangan mo. Yung bagay lang na kaya mong ibigay na makakatulong ka lang. Diba? Magbigay ka ng 50, 20 pesos. Diba? Alam mo kasi mayroong nangangailangan eh. Ganun tayo magmamahalan sa isa't isa. Ganun natin ipapakita yung pagmamahal natin bilang magkapatid sa pananampalataya. Kung sa bahay hindi kayo ganyan, dito tinuturuan natin kayo na bilang magkakapatid sa pananampalataya, maging ganyan yung ating ugali. At sana wag naman pong ganyan. Dapat ganyan din yung ginagawa natin sa bahay. Kung maaari, nagtutulungan tayo magkakapatid. Diba? Pero dito ipinapakita natin yung mga bagay na yan. Amen? Next, paano natin mapapakita yung pagiging natin, hindi tayo magiging selfish? Una, next na yan, maging mapagbigay po tayo. Ang sabi ng Deuteronomy 15:11, kailanman hindi kayo mawawala ng mga kababayang mga ngailangan. Kaya sinasabi ko sa inyo, ibukas ninyo ang inyong mga palad sa kanila. Makita natin, di ba? Darating din talaga yung panahon, talagang lahat tayo ay mga ngailangan.
Kaya sabi ng Panginoon dyan, lagi niyong ibukas ang inyong palad sa kanila. Diba? Sabi rito, yung maging ano tayo, maging mapagbigay tayo. Maliit man o malaking halaga, basta't galing pa sa puso. Tanda natin, maging mapagbigay po tayo. Yun yung gusto ng Panginoon na kapag merong nagkasakit, merong nagkaproblema, nangangailangan ng tulong, kung kailangan nabalitaan natin, magbibigay po tayo. Di ba? Para yung makikita natin yung tunay na pagiging magkakapatid natin sa pananampalataya. Amen? Pangalawa, sabi rito yung masayang pagtulong. Next slide, kuya. Ayan, sabi dyan. At ito, maganda yung talaga. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Tignan nyo kapatid, kapag marunong kang tumulong, ano sabi dyan? Darating din ang araw, tutulungan ka rin. Kaya sabi dyan, yung taong matulungin, ano raw? Sasagana yung pamumuhay. Kaya biro mo yung maliit na bagay na itulong mo, pagdating ng araw, pag ikaw nangailangan, tutulungan ko rin. Subukan mo, hindi ka tumutulong. Pag merong mga nangailangan, walang tumutulong sa'yo. Pero pag ikaw matulungin, napakalatam, ay, meron palang may sakit siya, ay, meron palang nangailangan nun. Ay, nagbibigay ka ng 20, 10 piso. Nakita mo, darating ng araw, pag ikaw ang nangailangan, matutulungan ko rin. Pero subukan mo, napakakuripot mo, hindi ka marunong tumulong, napaka-selfish mo, ay nako, ewan ko lang, kung mangyari sa iyo yung talatang ito. Kaya nakita nyo rito, pati yung taong matulungin, ang sabi, sasagana yung pamumuhay. Amen? Kaya rito, dapat hindi tayo maging selfish. Di ba? Dapat masaya tayong laging tumutulong. Amen? Di ba? Huwag mong isipin na mababawasan tayo, o kaya maging mareklamo ka, sabi nga natin, di ba? Pambaon ko na nga lang to, pambili ko to ng ano, di ba? Ang dami nating sinasabi. Di ba? Kasi doon natin makikita na hindi ka marunong magmahal sa iyong kapatid sa pananampalataya. Hindi ka marunong makipagtulungan sa pagdala ng mga pasanin. Amen? Kaya dito makikita natin, tignan nyo kapag nagiging matulungin tayo, darating ang araw, kapag ikaw ang nangailangan makikita mo, maraming tutulong sa iyo. Na magugulot ka na lang, halos wala ka nang mararamdamang sakit o hirap. Bakit? Sa dami ng tutulong sa iyo. Kaya masarap yung tulong ka ng tulong, mga kapatid. Yung ikaw yung laging nagbibigay ng tulong, napakasarap nun. Di ba? Napakasarap yung ikaw yung laging tumutulong sa kapwa. Amen. Kaya kasi tandaan natin, ang pagtulong sa kapwa, hindi tinitignan dyan yung laki. Ang tinitignan dyan, yung heart mo na ikaw ay matulunging tao. Di ba? Kaya dito, pag ikaw matulungin, makikita mo, hindi ka selfish ng tao, hindi ka makasarili. Di ba? Kaya kasi makikita natin, ang mga tao, masyadong napaka-selfish, iniisip lagi yung sarili niya. Di ba? Iniisip niya lagi, dito, ang pinag-uusapan natin dito, yung pagmamahal natin sa kapatid natin sa pananampalataya. Ba? Kapag nagiging ano tayo, ibig sabihin, makita natin wala kang pagmamahal sa kapatid mo sa pananampalataya. Pag nakita natin may problema, hindi ka marunong tumulong. Amen? Palakpakan nga po natin ng Panginoon. Amen. Pangalawa, sabi diyan, kusang loob na pagtulong. Amen. Basahin natin yung talata. Ang sabi diyan sa 2 Corinthians 8:3-4, sila'y kusang loob na nagbigay. Tignan niyo po ito Hirap na hirap, naghihikahos, masayang tumutulong. Ano pa sabi dyan? Paano ibig sabihin ng kusang loob? Voluntary. Hindi mo na kinakailangang hingan. Nung nabalitaan nila na merong nangangailangan, nag-volunteer na sila na magbibigay sila. Minsan dito sa atin, kinakailangan mo pang pwersahin nakikiusap po tayo na meron po. Hindi sa kanila, talagang ganun sa kanila. Doon mo makikita na hindi sila napaka-selfish na tao. Sabi dyan, di ba? Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang abot sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang pinakausap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Sana po panalangin ko sa Panginoon, makuha natin yung DNA ng mga mananampalatayang ito. Amen? Gusto niyo po ba? Ayaw niyo yata, mukhang talagang selfish kayo. Alam niyo, sa totoo lang, sa third service ko nakita yung malungkot nung binabanggit ko yung mga talatang ito. Diba? Parang kayo yung binabanggit ko na
Diba? Parang dapat nakikita na natin, ay nako, ganito ako, ganito pala dapat gawin. Di ba? Kasi pinapakita na natin, di ba? Ipinapakita natin yung mga taong selfish eh. Di ba? Dapat hindi na ito yung maging ano natin eh. Pinakita natin na kapag totoo, di ba? Kaya dito makikita natin, di ba? Yung pagiging voluntary nila. Sila na mismo sila na yung kusang loob na nagbibigay. Di ba? Sila na yung kusang loob na nagbibigay rito eh. Hindi na sila kinakailangang sabihan pa eh. Sila na yung nagbo-voluntary, natutulong sila. Amen. Kaya dito makikita natin, sabi nga rito, yung best na tulong na ibinibigay natin, dapat yung hanggat maitutulong tayo, ibibigay po natin sa kanila. Tignan po natin, next slide. Ang sabi pa ng 2 Corinthians 9:11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Amen. Tignan niyo po ako kapatid ha. Kaya pala yung mga tao na lalong pinayayaman ng Diyos, pinasasagana ng Diyos, ano raw, bakit daw? Matulungin eh. Kaya pala merong mga Kristiyano at merong mga tao, hindi pinagpapala ng Diyos, hindi pinasasagana ng Diyos, alam niya kuripot. Alam niya selfish. Alam niya hindi magbibig. Ba't kita bibigyan? Di ba? Paano kita pasasaganain kung kuripot ka pala? Paano kita pasasaganain kung selfish ka pala? Pag binigyan kita ng pinasagana ko yung buhay mo, hindi ka pala magbibigay eh. Kaya huwag tayong magtaka, yung mga mayayaman at yung mga may pera pa talaga na lalong pinasasagana ng mga Christian, alam ng Diyos, ano yung mapagbigay yung mga taong yun. Alam niya, pag pinasagana yung buhay nila, magbibigay sila. Hindi nila, tandaan natin, yung lahat ng biyaya meron sa atin, hindi lang para sa iyo yan. Di ba? Binigyan tayo ng Panginoon ng biyayang yan para makatulong dun sa iba. Tingnan nyo, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Binigyan ka ng Diyos, hindi lang para sa iyo yan. Ano sabi yan? Mas marami ang iyong matulungan. Nakita niyo yung talatang yon, di ba? Kung unawain niyo yon, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Ibe-bless niya kayo. Para saan? Para mas marami ang inyong matulungan. Kaya makita natin, kaya pala tayo bine-bless ni Lord ng mga finances natin para makatulong ka. Ngayon, tanong mo sa sarili mo, ba't hanggang ngayon hindi ka pa nananagana? Alam mo na. Alam mo na. Kasi bakit? Hindi ka matulungin. Yun yung nangyayari. Kasi nga, hindi ka pasasaganain ng Lord dahil alam niya, hindi ka naman magbibigay eh. Sasarilinin mo eh. Pero nakita natin, di ba yung taga-Macedonia, ganun sila eh. Kahit hirap na hirap sila, matinding kahirapan, dinanas nila. Siguro maaring dumanas sila ng mga nawalan sila ng trabaho, nawalan sila dahil nagkaroon ng mga disaster sa buhay nila. Pero nakita nila, merong mga kapatid na nangangailangan ng tulong, nagbigay pa rin sila. At sabi nga po rito, di ba, sabi dyan, nakita natin kanina, nag-volunteer pa sila. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, yung handang tumulong, sabi rito, yung kusang loob na pagtulong, yung nagkukusa sa pagbibigay sa pagtulong. Kaya makita natin, kung gusto nating i-bless tayo ng Panginoon, kinakailangan maging matulungin po tayo. Amen? Kinakailangan po na maging matulungan tayo doon sa ibang mga tao na mga nangangailangan. Kaya yung mga blessing natin, tandaan nyo, hindi lang para sa iyo yan. Di ba? Kung isipin mo, yung perang tinatanggap mo, sobra-sobra para sa iyo yan. Kaya ka bine-bless ng Lord dahil alam ng Diyos, merong mga taong nangangailangan at gagamitin ka ng Panginoon para tumulong sa mga taong yan. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pangatlo. Yan. Tuloy pa rin tayo. Pangatlo, kuya. Next slide. Sabi yan, handang magsakripisyo. Amen. Alam nyo, tignan nyo po ito. Tuloy-tuloy lang po ito ha. Ito rin po yung mga taong binabanggit ko kanina. Ano yung handang magsakripisyo? Basahin natin yung talata. Diba? At higit pa sa inaasahan namin, ibinigay nila yung kanilang sarili. Una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Panginoon. Biro mo, tignan nyo po ito ha. Nagbigay na sila ng pangangailangang pinansyal, inalok pa nila yung kanilang sarili. Parang ganito yan. Sino yung mga nakatira sa Habitat tsaka sa Gawad Kalinga? Sino po yung mga nakatira ron? Pakitaas nga po yung kamay. Yan. Paano po napunta yung bahay nyo sa inyo? Yung mga tinitira nyo, ano yung ginawa nyo nun? Ano yung mga ginawa nyo nun? Yung mga nakasagawad tsaka sa Habitat? Hindi nyo alam? Ano pa kayo? Bagong panganak pa lang kayo? Hindi nyo alam naman.
Sige, ganito lang. Ayaw niyo sumagot eh. Nung isa pong araw, kahapon, inimbitahan po tayo ng iHome. Kasi meron silang katulad ng ganito sa Gawad Kalinga at sa Habitat. Kasi church partner nila tayo, meron kasing iahandog o ide-dedicate na mga bahay. May mga ginawang mga bahay doon, katulad dito, Gawad, Habitat. Nandun na sila sa may Tagig, sa Napindan. At nung nandun po kami, ang sponsor po ng pinagawang bahay doon ay yung Accenture. Amen. Sila po yung nagpagawa ng bahay. At alam nyo, yung mga beneficiaries doon, karamihan doon mga bulag. Kasi yung visually impaired, mga bulag, sila yung mga binigyan ng bahay. At ang nagpagawa po ng bahay nila, ang gumastos ng pera, taga-Accenture. Tanong niyo sa akin, sino yung gumawa ng bahay? Nag-volunteer. Yung mga taga-Accenture din. Di ba ganun din dito sa Gawad at sa Habitat? Yung ang mga gumawa rin, kung halimbawa, Procter & Gamble, sila rin yung mga tumulong, tsaka yung mga ano. Sa kanila, parang ganito yon. Nagbigay na sila ng pera, sila pa rin yung tumulong. Sila pa rin yung sarili nila, yung tumulong doon sa mga pangailangan. Halimbawa, yung ginawa yung bahay, o kaya kung ano man yung tinulong. Ibig sabihin, pati yung sarili nilang katawan, itinulong nila. Hindi lang sila nagbigay ng pera. Hindi lang sila nagbigay ng mga material na bagay. Hindi lang sila nag-volunteer. Nagsakripisyo pa sila, pati yung katawan nila. Amen? Kaya di makikita natin, di ba? Napakaganda na kung yun ipapakita natin sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Di ba? Na nagbigay ka na ng tulong, halimbawa, nawalan ng bahay. Di ba? Tapos, ikaw pa rin, Brad, sis, tutulong kami sa paggagawa nyo ng bahay. Para bang bayanihan tayo. Di ba? Ganun yung ginawa nila. Di ba? Kaya doon natin makikita yung mga unang mananampalataya ng Macedonia. Pinakita nila kung paano yung pagmamahal sa mga kapatid sa pananampalataya. Amen? Kaya dito makikita natin yung sakripisyo natin dito sa mga pagdating sa finances. Di ba? Pag may problema sa atin, dapat, ano po ginagawa niyo? Di ba? Puro sinasabi natin, nagpe-pray tayo, pag-pray natin. Alam nyo, sabihin mo sa kapatabi mo, kapatid, huwag puro pray. Kailangan din ng cash. Di ba? Pag may problema, pag-pray natin, kapatid, pag-pray ka na namin, kailangan niya rin yung cash. Kailangan niya na. Yung pray mo, hindi natin alam kung kailan pa ibibigay ni Lord yun. Di ba? Kaya dito minsan may sacrifices sa finances. Di ba? Pagkatapos mong ipag-pray, di ba, may sakit, o di humugot ka na. Kapatid, ito yung pambili ng gamot. Di ba? Bili ka na ng gamot. Kasi yung pray mo, di ba? Okay yung pray mo, makapangyarihan yun. Pero kinakailangan niya na uminom ng gamot, kinakailangan niya na magpa-check up. Di ba? Kung meron ka dyan na meron kang 20 pesos, 50, ayan, dagdag pamasahe yan. Di ba? Hindi naman kukunin yung lahat ng loob ng pitaka mo eh. Hindi niya naman ibibigay lahat yun eh. Amen? Kaya makita natin kapatid, yun yung pinaka-anyang. Pang-alisa pa dyan, yung sakripisyo natin sa oras, di ba? Yung sacrifice natin din sa time na kinakailangan, magbibigay rin po tayo ng panahon para sa kanila. Amen? Ganyan po yung pagdadala ng pasanin. Kapag may problema yung bawat isa sa atin, una, wag tayong selfish. Pangalawa, yung kusang loob na pagtulong. Pangatlo, yung handa tayong magsakripisyo. Yan, makikita natin yung pagmamahal natin. Kaya nakita nyo mga kapatid, kapag kayo nagkaroon ng problema, darating yung time, meron din pong tutulong sa inyo. Diba? Basta't makatutulong tayo tumulong tayo ng tumulong. Huwag kayong magsawang magbigay at tumulong. Ano ba gusto nyo? Kayo yung tinutulungan o kayo yung nagbibigay? Diba? Siyempre gusto mo kayo yung nagbibigay. Ikaw yung laging nagbibigay, hindi ikaw yung laging tinutulungan. Kasi pag ikaw yung laging tinutulungan, kawawa ka naman. Diba? Lagi ka nalang tinulungan. Hindi kasi lagi kang, tignan nyo, kaya nakita nyo, kaya pinasasagana ng Diyos yung mga matulungin. Kasi marunong siyang magbigay eh. Di ba? Tandaan nyo, lagi kong babanggitin sa inyo, ang pag sinabing pagbibigay, hindi tinitignan ng Diyos dyan yung malaki yung itutulong mo o maliit. Yung alam ng Diyos na kahit na nakita mo merong nangangailangan kapatid sa pananampalataya, nagbigay ka sa kanya 20 pesos, 50, ba't tinitignan ng Diyos doon yung heart mo? Napaka-generous nito. Napaka-matulungin nitong taong to. Alam nyo, i-bless kayo ng ating. Nakita naman natin yung talata eh.
pasasaganahin ng Diyos yung inyong mga pangangailangang pinansyal. Amen? Panghuli, ayan, magpakita ng pagpapahalaga. Amen. Mahalaga ba yung katabi nyo? Mahalaga ba sa yan? Amen. Yan yung pagpapakita natin ng pagmamahal, di ba? Binibigyan natin ng value yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen. Basahin po natin yung talata. Ang sabi ng Romans 12:10, magmahalang kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Ayan, di ba? Kung talagang mahal natin yung mga kapatid natin, dapat, yung katabi mo, dapat pinapahalagahan mo yan. Di ba? Yung mga kapatid natin na narito, ay mahalaga sa iyo, wala kang pinipili. Di ba? Ang bawat isa sa atin mahalaga. Ano ba ibig sabihin mahalaga? Di ba? Tignan mo, paano mo ba pinapahalagaan yung mga gamit mo? Di ba? Iniingatan mo yan eh. Ganon din sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yung mararamdaman niya, ay nako, mahalaga pala ako sa kanya. Mahal pala ako niya, di ba? Tunay palang magkapatid kami sa pananampalataya. Tunay palang magkapatid kay Kristo. Kasi nakikita niya yung mga pagpapahalaga eh. Ano yung mga gagawin natin? Ito, una, kuya next. Ayan, pagbati kapag may okasyon, di ba? Pag may okasyon, pag happy birthday, di ba? Pag mayroong Merry Christmas, Happy New Year, pag gano'n, tignan nyo, minsan nga yung mga kamag-anak nyo, hindi kayo binabati, yung mga kapatid nyo eh. Pero dito, mapapakita mo, di ba? Kapag mayroong na pinost na binabati tayo, di ba? Babatiin natin. Minsan nga, hindi ka nababati ng happy birthday. O kaya, minsan yung anniversary ng mag-asawa, hindi ka nababati. Kaya dito makikita natin, kasi pag binabati ka, ibig sabihin, mahalaga ka sa kanya. Di ba? Ba't ka ba bumabati? Pag mayroong may birthday. Kuya, ikaw, bakit ka bumabati pag may birthday? Ay, si Kuya, ikaw, Kuya. Bakit ka bumabati pag may birthday? Bumabati ka ba pag may birthday? Bakit, Kuya, bakit? Mahal? Mahalaga sa kanya yung tao, di ba? Pag mahalaga sa iyo yung tao, siyempre binabati mo. Di ba? Siyempre sa pagbati nyo, pag meron ka naman, samahan mo naman ng regalo na, di ba? Pag medyo galante ka, samahan mo na ng regalo. Amen? Ano pa? Pagpapakita ng concern sa mga nangyayari sa buhay, yung masamang nangyayari. Halimbawa, merong nagkasakit, merong namatayan, merong nadisgrasya. Ano mga hindi magagandang pangyari, dapat, paano natin magpapakita ng concern? Kamusta na sis? Ano ba nangyari doon sa tatay mo? Ano ba nangyari sa'yo? Ba, hindi nakita. Ba, ano ba nangyari? Diba? Diba, kung meron tayong mga may karamdaman. Kasi pag ginagano natin yung tao, nakikita niya, buti meron palang ganito mga tao, di ba? Yung dumadamay sa yung mga nararanasan mong hindi magaganda sa buhay, merong dumadamay sa iyo. Kasi pag ganun, di ba, napapalakas ka eh. Dapat tayo mga magkakapatid sa pananampalataya, ganun tayo. Di ba? Mga estudyante, kamusta? Bumagsak ka pala. Di ba? Pala kasi huwag kang mag-alala. Di ba? Makakapasa ka rin. Diba? Meron tayo di ba? Pag pinapakita natin yun, nakikita ng mga kapatid natin sa pananampalataya, mahal natin yung isa't isa. Ibig sabihin, mahalaga ka sa kanya. Kaya makita natin, yun yung mga ganap. Ano pa? Yung pagbibigay pansin sa mga naging tagumpay sa buhay. Di ba? Halimbawa, na-increase ng sahod. Thank you, Lord. Di ba? Kina-congratulate natin. Di ba? Ito nga mga graduation. Napagod yung kamay ko kapipindot ng congratulation. Ang daming gumraduate eh. Mula kinder hanggang college, di ba? With honor, di ba? Ang dami na punong ng congratulation. Di ba? Kaya naghanda na ako ng emoji na pangpambati ko ng congratulation. Di ba? Kasi mahalaga yun, di ba? Di ba pag binati, ano ba pakiramdam nyo pag binati kayo? Tatay Alex, ano pakiramdam pag binabati kayo? Masaya ka, di ba? Iniisip mo, di ba, na ibig sabihin, ano ako ng taong to, mahal ako nito. Ibig sabihin, mahalaga ako doon sa taong to. Di ba? Subukan mo na huwag kang batiin pag birthday mo ng asawa mo. Ay, hindi pala ako mahal nito. Di ba? Kaya makita natin yung pagbibigay pansin natin, di ba? Merong mga honor, o nagtagumpay sa business. Basta't lahat naging tagumpay, di ba? Halimbawa, sinagot ka na, nag-engage na, di ba?
congratulations, di ba? Pasalamat ba? Kino-congratulate din natin yung bagong kasal. Congratulations, di ba? Yun yung pagpapakita natin ng pagpapahalaga. Kasi mahalaga yung mga ganung bagay. Kasi nakikita ng tao na, nakikita ng mga kapatid natin na mahalaga ka sa kanya. Ang panguli, siyempre, yung pagbibigay natin ng mga payo. Pag alam natin, di ba, kaya nga mahalaga yung PID natin eh. Na kapag meron tayong mga problema na ikaw nagko-concern ka sa kanya, tinutulungan natin na payuhan doon sa mga nararanasan niyang problema sa buhay. Amen? Last. Sabi sa huling talata, unang Juan 3:14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Dito makikita natin mga kapatid, ito pong, alam niyo po itong si Juan, yung 1 John, ang tinatalakay po dyan ay tungkol doon po sa pagmamahal doon sa mga kapatid sa pananampalataya. Yun yung pinakapukay. Kaya sabi dyan, di ba? Sapagkat kung iniibig natin yung mga kapatid, di ba? Nalalaman natin lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin yung ating mga kapatid. Last verse, ang sabi ng 1 John 4:20-21, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Amen, tama, di ba? Kung sinasabi mo na minamahal mo ang Diyos, pero yung kapatid mo nga pag birthday, hindi mo binabati. Yung kapatiran mo. Tapos sinasabi mo, iniibig mo yung Diyos. Yung nakikita mo nga, hindi mo ginagawa yung pagmamahal eh. Di ba? Pag nakita mo may problema yung kapatid, hindi mo naman tinutulungan, tapos sabi mo, iniibig mo yung Diyos. Yung kapatid mo nga na nandyan lang, na nangangailangan, hindi mo nga tinutulungan. Napaka-selfish natin. Tapos sabi mo, mahal mo yung Diyos. Sabi mo, minamahal mo ang Diyos. Hindi. Ano sabi ng Diyos, ng salita ng Panginoon? Sinungaling daw po tayo. Amen? Kaya sa huli, sa verse 21, sabi ng Panginoon, ito ang utos na binigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa kanyang mga kapatid. Amen? Kaya ito, kung talagang mahal natin ang Panginoon, kung mahal natin ang Diyos, dapat yung mga kapatid natin sa pananampalataya, iibigin natin yan. Amen? Huwag tayong dapat matuto tayong magparaya, di ba? Matuto tayong magdala ng pasanin, maging daan tayo sa pagpapanumbalik, dapat, at yung sa uli, dapat papahalagahan natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Amen? Mga kapatid, sa ating huling pananalita, ay sana po pinag-uusapan po natin dito yung pagmamahal sa kapatid natin sa pananampalataya. And tayo pong lahat dito, hindi man tayo magkakamag-anak pagdating sa laman, pero magkakapatid tayo kay Kristo. Ipakita natin doon sa mga mahal sa buhay natin kung paano tayo nagmamahalan sa isa't isa. Para maging magandang ehemplo tayo doon sa mga kilala natin, sa mga kamag-anak natin. Kahit dahil dito pa lang, di ba? Dito pa lang sa church, ipinapakita na natin, nagtutulong tayo sa pagdadala ng pasanin. Pag mayroong problema, di ba? Hindi tayo nagiging makasarili. Di ba? Marunong tayo magparaya. At pag mayroong mga nangailangan na bumabagsak sa pananampalataya, nagigindaan tayo at mahalaga tayo sa isa't isa sa atin. Di ba? Makikita nila na binabati, pagbati natin, yung paano natin pinapahalagaan yung isa't isa. Kapatid, magandang ang sabi nga yung unang talata natin, yung passage natin, di ba? Sabi nga ito, yung tatak ng pagiging Kristiyano. Doon makikita kung tunay kang born again, kung mahal mo yung iyong kapatid sa pananampalataya. Dahil yun yung sabi ni Kristo. Di ba? Yung tunay na kanyang alagad, iniibig niya yung kanyang kapatid sa pananampalataya. Sige po, tayo po'y manalangin. Bago tayo manalangin po, sa darating na Miyerkules, sana po ay, yung iba baka hindi na kayo matulog, matulog pa kayo, Miyerkules pa ho yun, Miyerkules ay baka hindi na kayo matulog. Amen? Agahan lang po natin, 5:30. Maaga pong dumarating yung bus doon, Hindi po yun yung mga bus na dating nakikila natin. Pag sinabing 5:30, sinabi namin 5, dapat nandun na yung bus. Kaya siguradong nandun na lagi yon. Tignan nyo lang po sa chat group kung saang bus kayo.
Lahat naman, lahat ba merong nakalagay sa chat group? Lalagyan naman natin lahat ng ano yun eh. Lahat ng mga chat group, lalagyan natin kung saan kayong bus nakalagay at saka yung saan yung table natin. May kanya-kanya timetable pagdating doon sa ano. Tignan nyo lang po doon sa chat group natin. Amen. Tignan nyo po. Siguro kahit bukas, tignan nyo. Kasi ginagawa pa ng finance ngayon, yung groupings natin doon sa bus para hindi po tayo magulo pagdating doon sa ano. Doon po sa mga ano, bagay meron naman tayong dalang yung mga nahihilo, ay uminom na kayo ng Bonamin. Pero yung meron naman po tayong jeep doon sa mga mahihiluhin. Amen? Meron naman po tayong jeep. Amen? Sino ba yung mahihiluhin dito pag malayong biyahe? Nako, hindi ka bibigyan ng kotse ni Lord. Hindi, okay. Doon po kayo sa jeep. Meron naman tayong jeep. Amen? Meron naman po tayong jeep na sasakyan. Doon po. Pakiusap lang po sana po wala nang malilate sa atin para sabay madali tayo makakarating po doon. Para yung iba kasi gimising na maaga yon eh. I-ano nyo na po yung alarm nyo. Lakasan nyo yung alarm nyo, yung rinig sa kapitbahay. Para magising kayo. Amen? Sige po. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Purihin kayo, Diyos, Lord. Marami pong salamat sa gabing ito, Panginoon. Thank you, Lord. At ibinigay mo sa amin, Panginoon, yung mensahe na paano kaming magmahal sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Thank you, Lord. At nawa, O Diyos, ay patuloy naming ipamuhay yung bawat salita mo na aming napakinggan. Tunay nga, Panginoon, na ito yung pagpapakita ng tatak namin ng pagmamahal ng Kristiyano sa kanyang kapatid. At ito yung nature, Panginoon, ng tunay na disciples niyo po, O Diyos. Kaya Lord, marami pong salamat. At nawa, Lord, ay talagang itong mensaheng ito, Lord, ay dala-dala namin sa araw-araw ng aming mga buhay. Tulungan mo po, Lord, na hanggang sa labas, Panginoon, ng iglesyang ito, Panginoon, maipakita namin yung pagmamahal namin sa mga kapatid namin sa pananampalataya. Hallelujah. At Lord, bago kami lumabas ng panambahang ito, muli kaming humihiling, Lord, ng iyong bendisyon, Panginoon, ng iyong pagpapala na matanggap nawa namin, Panginoon. Sa araw nito at sa magamit namin, Lord, maipamuhay namin, Lord, sa araw sa buong araw na daraan muli sa linggong daraan, Panginoon. Lord, yung proteksyon mo sa aming mga katawang panlupa, proteksyon niyo po, Lord, na maingatan kami sa anumang makapahamakan, maging matagumpay, Lord, yung aming mga sources of income, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, maramdaman namin sa araw-araw ang iyong presensya, ang iyong pag-ibig, at ang iyong kapayapaan nawa, O Diyos, ay aming matanggap. Ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ang Diyos. God bless po sa inyong lahat.